Matindi po ang performance na pinamala si Grandmaster Wasiso sa second play-in ng 2026 Chess.com Open. Round 1 and 2 panalo. Round 3 ay ito, kalaban niya si Alexei Sarana, tinalo niya yan. Okay? Hindi pa natapos dyan. So, natabla po siya nung round number 4 kay M. Pranesh, pero round 5, tinalo niya si Bardillo. Ang sharp ni Wesley, Madsudlo, ayan, parehong irangan yan, magkasunod na pinagbuhol niya. Tapos round 7, Bidit, ayun. So, ang score niya po, 6.5 out of 7. 9 rounds po ito eh. Sa last 2 rounds po, ang ginawa niya, tinabla niya kay Yu Yangyi, and then tinabla niya din po kay Bortnik sa last round. Ayun, medyo close game ang nangyari. Anyway, dahil po sa napakagandang performance niyan, ang aking pagkakaalam, magcha-champion na siya. Yun nga lang, abay, kamalas-malasan, ito po ang nangyari sa standing. Tingnan po ninyo. Nag-second place lang si Wesley. Natalo po siya sa tiebreak kay M. Pranesh. Grabe, no? Pareho sila ng performance ni Pranesh eh. Wala silang talo, 3 tabla. Tapos 6 na panalo. Yun nga lang, naungusan pa siya sa tiebreak. So, anong ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin po niyan, si Wesley hindi pa po pasok sa Chess.com Open Playoff. Kundi makakalaban niya po yung third place sa ngayon na si Yu Yangyi. Ganyan po nangyari sa first play-in, di ba? Nag-third si Wesley, second si Noderbeck, nakalaban ni Noderbeck si Wesley. Natalo si Wesley. Ngayon, ganun din po ang mangyayari ngayon. Makakalaban ni Wesley si Yu Yangyi. 2 laban po ng 10 minutes without increment. Unahan maka 1.5. Tapos, pag natabla, mapupuntang Armageddon. Anong nangyari? Natabla po yung game 1 and 2 na kung saan both losing si Wesley. Actually, naramdaman ko nun parang hindi na maganda yung laro. Pero, natabla pa rin niya. So, ibig sabihin, mapupunta sila sa Armageddon. Sa Armageddon po, ang labanan dyan, bidding Armageddon. Anong mangyayari? Kung sino po gustong mag-block, magbibid siya ng mababang oras. Ang initial time po 10. Kung ikaw magbibid ng mas mababang oras sa kalaban mo, sa'yo ang block. Bakit gusto mo mag-block kahit mababa oras mo? Kasi po, ang tabla po ay panalo na kung ikaw ay black. So, ang white must win kahit mahaba oras niya. So, anong nangyari? Ito po ang nangyari sa bidding. Nag-block po si Wesley. Ang binid po ni Wesley is 7 minutes and 59 seconds. According po sa mga narinig ko, ang binid po ni Yu Yangyi is more than 8 minutes. Kaya si Wesley ang magbe-block at tabla na lang ang kanyang kailangan. So, ito pong laban na to, do or die na to eh. Nakakakaba ito. Kaya dapat pinapanood ito ng live mismo. Panoorin nyo po yung live streaming ko. And then pagkatapos ng game, analyze natin. Enjoy guys. That little mouse, 'cause I'm an albatross. Confident siya kasi parehong winning siya. Ayan, nag-D4 na naman. Alright. So nagsimula na po. This is it, pansit ha. This is it, pansit. Tabla lang kailangan ni Wesley. Ang time bidding, 7 minutes and 59 seconds si Wesley. 10 minutes dyan si Yu Yangyi, kaya white po siya. Ayan, no, tingnan nyo pinili ni Wesley. Panabla lang talaga. Diba? Queen's Gambit, accepted lang. Ayan, panabla kasi yan eh. Preparado din si Yu Yangyi. Tingnan mo, Bishop D3 lang. Ang bilis niyang tinira. Napaisip agad si West. Oh. Mas win kasi si Yu Yangyi eh. Tabla lang po kailangan ni Wesley so dito. Wala pong increment ito. There's no increment. Walang increment yung laro nila kanina pa. Ang torneo po ito, walang increment talaga. Talagang pabilisan. 8 minutes plus yung bid ni Yu Yangyi. Talagang pinili niya na basically wait eh. Okay, si Wesley kailangan bilis-bilisan niya ng konti, no? Kasi walang increment ito ah. Okay, castling yan most likely or kakainin muna yung D4. Pwede din kainin muna D4 and then mag-castling. Pero B5 muna. Okay ah. Okay din. Yan, bishop takes of course. Hindi pwede knight takes eh. Aha. Uy oh. Talagang alam niya yung ginagawa niya sa buhay ah. Mabilis tumira sa Yu Yangyi ah. Alam niya. Mukhang linyado to. Ang bilis tumira ni Yu Yangyi ah. Tinulak. Ayan na.
Binitri, mabilis tumira si Yu Yang Yi, pero kailangan bilisan mo ng konti. Wesley, castling, maybe. Or may kain dito pala. May kain dito. Galaw mo muna, Reyna. I'm not sure kung ano, kinasling pa rin eh. Ang bilis tumira. Ba't hindi pwedeng kainin yun? No? Hindi ko sure. Baka magpo-pontex kasi. Okay. Ayan, Queen E7. Rook C8. Ang bilis tumira ni Yu Yang Yi. Kita time attack niya ata si Wesley. Lamang na nga siya sa oras. Lamang pa siya sa oras. Gulo. Hindi, ang ibig sabihin, ang ginamit ni Yu Yang Yi, wala pang 1 minuto. Si Wesley, more than a minute na yung ginamit niya. Samantalang siya yung dapat mas mabilis tumira dapat dito. Dahil siya yung behind sa oras eh. Pero tingnan natin kasi eventually si Wesley bumibilis din eh. Okay? Slightly better daw po dito ang puti ah. Medyo ipit eh. Hindi siguro ipit, medyo aktibo yung mga piyesa ni Yu Yang Yi, malakas yung tutok ng mga bishop eh. 'Di ba? Matabingi pa. Tapos may weakness pa dito. Hindi mo kasi basta matulak yan eh, mawiweaken yung mga square. Tumalon yung kabayo, of course, si Wesley gustong-gusto yan ipalit. Ayan, kaya nga kinapture niya. Pero kailangan pag-ingatan to ni Wesley, no? Pag-ingatan to dapat. By the way, mali daw yan. Bakit? Bishop C4? Ano meron pag Bishop C4? Medyo naipit si West. Tagilid na daw si Wesley. Losing na naman. Losing na naman daw. Queen F3 daw tira eh. Hindi ko alam bakit eh. Ang tiradang Bishop G3 din lamang eh. With idea of knight jump eh. Hirap yung position ni West. Na naman. Tagilid na naman si West. Anyway, lahat naman ng laro tagilid siya pero nakatabla siya eh. Di ba? Oh, etabla lang kailangan niya ngayon. Oh, alam na. Itabla mo na yan, West. Inatake, pero sa anong depensahan? Malamang. May iba pa bang way para depensahan yan? Ang sagwa naman kung ito. Kaya A5 talaga. Alright. Bishop C4 siguro siya. Hirap position. Mahirap ang position guys. Pero okay lang yan. Lagi namang mahirap position. Kanina pa eh. Pagod na kasi si West, tingin ko. Pagod na yung mga yan. Ang daming laro eh. This is game 11 na nila. Tuloy-tuloy yan ha. Rapid. 10 minutes game. Hindi naman yan blitz lang na okay lang yung 20 games eh. Di ba? Grabe to. Inaantok na ako pero napapalitan na kabayo ang antok ko eh. Grabe. Aha, syempre kainin mo na yan. Mali daw. Medyo hindi daw yan yung pinaka-best. Pero tingnan natin bakit kinapture of course. Aha. Queen E7 maybe to attack the knight. Kasi malakas yung knight eh. May threat kasing ganito dyan later on. Yeah, Queen E7 na nga yung ginawa ni Wesley. Hitting the knight. Saan pupunta yung kabayo para maigalaw din to? Kasi ma-develop din to eh. Medyo equal lang daw ang position, sabi ng engine. Hindi madaling laruin to guys ha. Yung position. Lalo na pag ganyang sa oras, nagkakatalo. Umatras at pumasok yung kabayo. Ay, dinepensa at pumasok yung kabayo ni Wesley. Umatras. Alright? Ipapalit ba? Hindi pwede ata ipalit. Bumalik kasi ang lakas ng bishop eh. Pasok ko, lahat ng file underdeveloped si Wesley Sudon. Kaya yan na nga lang, bumalik po yung kabayo. Alright? Bishop C4 nga lang eh. No? Bishop B7 depensa.
Tapos gaganon na. Sige, sige. Dikit na yung oras. Tabla lang kailangan ni Wesley, guys. Tabla lang. Dikit na yung oras. Dumikit na yung oras. This is looking good for the side of Wesley. Lamang daw po ang puti, no? Pero dikit yung oras, yun yung kagandahan. Eh. Ayan, nag-develop na. Oh, na-develop na, guys. Oh. Pag lagi mo talagang kasama, madi-develop ka. Tapos sweet pa sa'yo. Yun nga lang, walang label. Husang gala, doon ako napunta. Ganda nito, papasok. F5 was played. Okay? Inaatake yung Yoka baby. Papasok na ganun yung kabayo later on eh. Rook to C8 lang daw. Nakapin. Pusa, nakapin. Oo, pin mo. Ayan na. Napin. Ha, malaki yung chance magkapalit-palit yung mga pyesa, guys. Malaki yung chance magkapalit-palit yung mga pyesa. Yung pyesa magkapalit-palit, malaki yung chance. Ayan na nga po. Mukhang tabla lang kailangan. Hanip na yan. Wale, mukhang matatabla na to. Aha! E5 daw, lamang pa. Pusang gala. Pagka E5, babagsak to, guys. Tama ba? Yes! Hindi nakita ni Wes. Biglang losing na. May ganun eh. Hindi niya nakita yun. Pero ito, nakakatakot yun. Nakakatakot, guys. Nakakatakot. Hindi din nakita. Hindi nakita eh. Nakakatakot yung position. Mawa 1 pawn down si Wes. Ayan, mawa 1 pawn down eh. Queen takes E6, 1 pawn down. Ayun na. Pusang gala. Hindi nakita ni Wes yung magandang tiri. Sayang. Sayang. Hindi niya nakita yung magandang E5. Ang ganda ng E5 eh. Atakado rin na saan pupunta. Diba? Pero eto, syempre, aasa pa rin tayo na hindi pa tapos ang labada. May threat pang ganun Grabe Teka lang Mahirap pa pala to. Hindi, depensa lang. Depensa lang. Mahirap pa ba to? Wala Mauubos yung pawn ni Wes. Sayang, doon pa siya napabilis, no? Yung tiradang may buhay sana eh. Ganda sana ng bigay eh. Ang ganda sana ng bigay nun eh. Kung nagawa ni Wesley so yung E5, pusang gala eh. Kung nakita sana ni Wes yung E5, mauulit na naman ang trahedya, guys. Trahedya malala. Teka lang, pwede kainin yung pawn Pwede ito kainin check pala, visit. Ubos. May threat pa dito. Hindi nakita yung E5, sayang. Ayan. Minadali niya yun. Kita yun eh. Nakita ko yun dahil tinira yun ng engine. Pero, nakita ko sa engine. Pero, madaling makita yun, E5. Diba? Na madali. Anong threat? Na-miss niya. May sacrifice ng queen. Kakalungkot naman to. Ubus yung pawn ni Wes eh. Ayan Ubus yung pawn. Yung pawn ubos. Pusang gala. Sayang yun. Ang Armageddon ba? Best of 3. Hindi. Armageddon nga eh. Do or die na yun eh. Isang laro lang yun. Ubos. 2 pawns down. Wale. Ang haba pa ng oras ni Yuyang eh. Nakakalungkot naman yun. Kita yung E5 dun eh. Kita yun. Medyo napatira agad si Wesley. Hindi nag-isip eh. Na madali niya. Pagod na kasi. Pagod na yun.
Kakapagod kasi yung dami ng laro eh. Wala na, itutulak na yung phone. Wesley, nanggugulo na lang. Nanggugulo na lang si Wes. Naubos na yung phone. Magre-resign nata si Wes. Re-resign na yan. Magre-resign na yan. Ay, nako. Gugulo pa si Wes, oh. Yan ang na-target pa ng pon sa kabilang ibayo, eh. Nanggugulo pa, eh, no? Sayang yun. Hirap matulog yan, di. Inaantok na ako, eh. Ay! Nakakapanghinayang. Yun na naman ang nangyari sa kanya. Second na naman, natalo na naman. Yun, tapos ang labada. Teka lang, humihirap pa, ah. May tabla pa to ulit, ah. Pag walang oras kasi mahirap to, eh. Pero pag may oras, yes. Easy win to. Kennedy Guzman pa shutdown, coach. Salamat sa star. Mahirap pa, ah. Ayun, humihirap pa, babagsak pa yung phone. 'Di ba? Ayun, babagsak pa yung phone, oh. Guys. Ayan, oh. Pusang galaw, mahirap pa. Mahirap pa, guys. Mahirap pa. Mahirap pa to. Mahirap pa to. Mahirap pa 3. Ayan, oh. May check pa nga dito, ah. Check, may check. May check si Wes, may check. Dito. Mahirap pa, ah. Pusang gala, ah. Ang ganda ng rock sisik. Ang tabla pa to. Teka lang, walang time. Rock behind. Rook takes. Tapos. May check dito, eh. Yun lang. Yun lang.
Wala, madali na yan. Grabe yun. Alam nyo, talagang nakakapanghinayang yung parte na to. Kasi malinis yung opening ni Wes eh. Very equal po eh, di ba? Tabla lang kailangan. Ang linis ng tira niya dyan. Okay? Medyo nagkaproblema lang nung, ayan, dito lang po medyo humirap yung posisyon ng konti, pero okay pa rin, ayan. Okay, tumalon doon, umatras, rook takes dito, knight, kinapture, syempre ipapalit mo eh, ano, ayan, dyan po nagkaproblema eh. Ayan o. Medyo okay daw siya dyan kung ang ititira niya is simple development, bishop dito. Pero ako po, ang nakita ko, kaya ayaw ni Wesley yung knight na talon. Pero it turns out, okay lang yan, mali yan dahil may ganito. Pag kinapture mo, ganun. Tingin ko yan po yung nakita ni Wes. Kaya sinipa niya yung bishop, kaso pumasok doon, queen f7, gumanon, queen lang para pressure, kaya napilitan depensahan, umatras yung bishop para ipalit, na kinapture ni Wes, and then nag-queens to e7. So, actually dito, medyo hindi daw accurate si Yu Yang Yi, naging equal pa rin eh. Ang problema lang ni Wesley, dito po tumalon yung knight, mali daw, ang tamang tira daw is rook a7, ganun. Hirap makuha, no? Hirap makuha. Anyway, bumarag, ganda ng tira pero mali pa pala yan. Pagka knight to e4, ayan kasi, may hamon. Bumalik na naman, o, di na sayang isang tira. Saka nag-bishop b7, nag-queen doon, nag-f5, tumira doon, na mali kasi may rook c8 na pin eh. Na pin po. Ngayon, dito po, nagkamali si Wesley. Kasi tumira po ng rook dyan eh, sa may c4. At pagka rook to c4, akala ko po talaga dali na. Kasi 5 minutes pa si Wesley, lamang na siya sa oras, tabla lang kailangan eh. Ang nakakapagtaka at nakakabigla, isang tira po ang hindi niya nakita. Kaya alam ko pagod na to eh. Kasi alam nyo, imagine niyo this is game number 12 na. Tuloy-tuloy yung laro ah. Tuloy-tuloy yung laro, start agad eh. Napanood niya naman live streaming ko, di ba? Pagkatapos, start agad eh. Walang pahinga-pahinga, wala. Hilong-talilong na to, hindi na nakikita yung simple. Kasi kahit ako, nakita ko kaagad to eh. Hindi naman kasi ako naglalaro eh. E5 oh, di ba? Oh, wala akong pagod factor eh. Obvious po yung E5 eh. Kasi atakado yung Reyna. Saan pupunta pag umatras ka, libre yung kabayo? Kaya nga mo pepwersa yan, ipakain yung queen. Kasi any move, talo, except dito, baka makatabla pa siya. Pero wala, queenless yan eh. Ay, mali. Queenless yan, no? And then doon, and then king move, wala na. Hanggang tabla ka na lang, oh, nakahang pa ito. Ang best move nga dito, ibigay na lang daw yan eh. Dito daw po eh. Pero queen takes eh. Tapos rook c5, yan daw ang best move. Oh, pero king move lang, king f6, king g8, kahit saan ka pumunta. Basta tumakbo ka, umiwas ka lang sa fork. O, let's say dito. O, pagka-capture dito, queen e7. O, wala. Ano to? Tabla to. Check. Kahit gano king e5. O, atakado to. May kain doon. Grabe yung nangyari kay West, no? For you to miss that, matindi. Ayan, no? O, di nakapasok. Ubus agad. O, kasi threat to eh. Tapos pag kinain nyo, threat yun. Ganun ang nangyari, di ba? So, gumanyan, nalibre yung pawn. O, dahil dito, malinis 1 pawn down. Anyway, 1 pawn down, weak pa to. Yun ang nangyari. Ayun, naubos yung mga pawn eh. Isa-isang bumagsak eh. O, 2 pawn na malinis, guys. As ang haba pa ng time ni Yu Yang Yi. Pero ang kagandahan dito, humirap pa yan eh. Ayan o, napagulo pa yan ni Wesley. O, napagulo pa niya yan eh. O, ayun no, napabagsak to eh. Winning pa rin to, pero humihirap pa yan. Kasi wala nga time. O, ayun no, winning pa rin kasi 2 pawn eh. Pero hindi daw ganun pakadali eh, no? O, ayan. Eh, dito ang ganda ng setup. Na depensahan lahat. Wala na to. Alright. Anyway, nakakapanghinayang lang. Kasi, minala sa tiebreak. Tapos hanggang dito, nako po, kapagod kasi, no? Medyo kailangan siguro lang i-build up ni Wesley stamina niya. Pero overall, ang ganda ng laro niya eh. Ang ganda ng laro niya. Medyo inaalat lang talaga eventually. Sana makabawi kasi bukas ng gabi, madaling araw, may play-in na naman. That will be the 3rd play-in. Abangan po natin yung 3rd play-in. Lalaro ulit dyan si Wesley. Tingin ko hanggang mag-qualified. Meron pong 4 na play-in in total. So, ang lineup po, eto na po yung lineup sa kasalukuyan. Tingnan nyo po.
Ayan po yung 8 nag-qualify dahil sa chess.com Title Tuesday na lagi naglalaro, yung maganda performance doon. Tapos si Ian Nepo nag-champion ng first play-in, Noderbeck tinalo si Wesley, si Pranes nag-champion ng second play-in, Yu Yang Ye tinalo si Wesley, laging tinatalo si Wesley. So may 4 pa na slot. So tingnan po natin kung magka-qualified si Wesley and hope na mag-qualified po siya. Abangan nyo po yung mga susunod na video at live streaming natin. At syempre, yung app po natin, abangan nyo na sa beta testing. In less than 2 weeks na ngayon, ipapublic na ng Google. Nasa Google na siya, hindi lang nakapublic pa. So, meron lang pong kinuha kaming 12 users at least na nag-send sa amin ng email. Nagagamit nila ngayon yung app namin for beta testing to check kung may mga bug at may mga kailangan i-adjust na hindi sumusunod sa patakaran ng Google. Kaya tinitingnan pa yan ng Google eh. So definitely lalabas yan kasi so far sa beta testing na nangyayari, goods na goods. Maraming positive feedback sa mga user na binigyan namin ng access, early access. Anyway, abangan nyo po ang mga susunod natin mga video. Muli ito po yung Coach PD Master Daniel Causo. Hanggang sa muling pagkikita. God bless po mga kabiyahe. Don't forget to like and share, follow and subscribe. Bye-bye po. Thank you sa support. That little mouse, cause I'm an albatross.